Maaari po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord, tayo po ay nasa pangatlong linggo na para po sa ating pong temang The Mediator. Well, actually, nasa part 5 na tayo dahil meron po tayong midweek na siya rin pong ating pong tema. Ang first midweek ng month of March ay shared about pray for us. So, mga hindi po nakakapakinig, please, pakipanood po ninyo. And then, nung last midweek, si Pastor Abe ay nag-share about God reconciling us through Jesus Christ as our mediator. And again, the question is, ano ang ating take home? No? Ano ang ating mga natutunan? At ano ang ating pagtugon? Ano ang ating pagsasabuhay? And I hope, Lord, pagpapatuloy natin, lalo natin makita na yung practicality at kahalagahan ng ating pong tema na magdala talaga sa atin intentionally to understand. Ano ba itong mediator? Sino ba itong mediator? Anong kahalagahan ng mediator? At mag-akay sa atin po sa pagsasabuhay. Again, nung mga nakaraang linggo, nung last, I think, first Sunday, I shared about yung survey na ginagawa ng Miguel na I came to know every 2 years pala nila itong ginagawa. Ito ang latest nila ay 2022. So 1.5 year ago lang. And ang layo nito, kumbaga sa SONA, State of the Nation Address, ipahayag ang kalagayan ng bansa. Itong survey na ito, State of Theology, ay pahayag kung ano ang paniniwala ng isang bansa, particularly ang bansa ito ay Amerika. And let me share, again, it may sound parang inulit ko lang, again, this is the latest, 2022, at ang kinuha ko lamang, 35 questions ito, na isasagutin ng strongly agree, not sure, and then strongly disagree, na 1 to 5, at pinili ko lang yung mga question na may kinalaman sa pagkilala sa Panginoong Yesus. At ito ang lumabas. Slide. Ang message ko pala, pinamagatan po natin who would tell o who can tell. Okay, here's the survey. 47, next slide. 47% biblically accounts of the physical resurrection of Jesus are completely accurate. This event actually occurred. 47%, less than 50% naniniwala na talagang nangyari ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So imagine that. Again, this is evangelical people, meaning naniniwala sa Biblia, pero wala pa sa kalahati naniniwala sa resurrection ni Jesus. 40% strongly believe that Jesus is the first and the greatest created being, or greatest being created by God. So naniniwala na 4 out of 10 naniniwala na si Jesus ay isa lamang nilikha ng Ama o ng Diyos. And the greatest among His creations. And again, gaano kaseryoso ito, and this is really very, very sad. 31% strongly agree Jesus was a great teacher, but He was not God. Again, dito po sa Amerika. Considering yung Amerika, mapapanood natin, talagang ang dami nilang gawain, social media, we can see, lahat ng platform ginagamit nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ito, sinasabi,
40% lamang, no, 40% ang naniniwala, no, strongly believe that si Jesus is the greatest created being of God. Strongly believe that Jesus is just a teacher, He's not God. 34%, God counts a person as righteous not because of one's works, but only because of one's faith in Jesus Christ. And this is true, pero 34% lang ang naniniwala na ang tao ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. 34% lang. Again, kung ito gagawin sa ating bansa, ano kaya ang lalabas? 45%, there will be a time when Jesus Christ returns to judge all the people who have lived. Again, wala pa sa kalahati, believing in the second coming of Jesus. 42%, Jesus Christ's death on the cross is the only sacrifice that could remove the penalty of sin. Again, 42% lang. 4 sa 10 ang nagsasabi na, yes, namatay si Jesus para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Yung 6, they don't believe. Again, sa 10, 4 lamang ang naniniwala. 37% strongly believe. Only those who trust in Jesus Christ alone as their Savior receive God's free gift of eternal salvation. This is very true. Pero 37% lang ang naniniwala. So, yung ibig sabihin, sinasabi ng 7, hindi kami naniniwala that Jesus is the only way, the truth, and the life. Merong iba. Again, kung ito'y gagawin po sa ating bansa, sa bansa natin, na sinasabi nga, walang katulad ng Pasko. Palagay ko, wala rin katulad siguro ang pagdiriwang natin ng Holy Week sa maraming bansa. Kung ito'y gagawin sa ating survey, ano kaya ang lalabas? And very sad, no? We are known as religious people. Walang katulad ng Pasko natin, napakahaba. And what is about Christmas? It's about Jesus Christ. Pero paniniwala, sana. Gaano kaseryoso again ito? Remember John 8:24? Hindi na ako sagutin, pero alam niyo ba sinasabi ng John 8:24? Na mailang ulit na rin natin po binanggit dito. I don't mean na i-memorize ninyo, kundi alam ninyo sa puso, isip ninyo kung anong sinasabi ng John 8:24. Why? No, kasi if you have that really desire to know Jesus Christ, and you really have that desire na mapakilala si Jesus Christ, you know kung ano sinasabi ng John 8:24. Remember yung bulag sa John chapter 9. For the first time in his life, nakakita na siya. Since birth, he was born blind. Nung nakakita na siya, anong sabi ng Biblia, hindi siya na, okay na, I'm good. Ayos na ang buhay ko. I can see na. Hindi po natapos doon. Kundi, yung sinais niya, na hindi lang makakita, kundi makita at makilala ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. And yes, this should be true sa totoong mga mananampalataya na ang best life niya is not natamo niya ang pangarap niya sa buhay, is not nakakain siya 3 times a day, is not I learned to live a simple life, kundi the best life, the best thing in his life ay nakilala niya ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. I hope and pray, nakita natin again yung practicality, yung relevancy, yung important ng ating pong tema. At nakikita natin sa ating araw-araw na buhay na yes, this is very, very useful, very, very practical sa aking araw-araw na buhay. Nakikita ba natin to or thinking, ano naman yan, teaching na naman, theological na naman yan, what is the relevant ng tema na yan sa araw-araw na pamumuhay? I hope nakita natin kung gaano kahalaga ito sa ating araw-araw na pamumuhay. You may ask, next slide, so let's talk naman about how to be rich kasi gusto kong yumaman.
Again, hindi ko kilala yung preacher na yan, no? I don't have the intention na i-promote sila o whatsoever, no? Nakita ko, I just use it as my slide. Hindi naman masama, no? Na pag-usapan natin, no? Talakayin natin ang patungkol sa ganitong tema na how to be rich. But look at Paul. Look at Paul. Sa Philippians chapter 3, next slide. Sabi niya sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ang tanging hangarin ko lamang ngayon ay makilala si Kristo. Ano naging epekto nito sa buhay niya? Chapter 4, verse 12 to 13. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. See the practicality? Na kapag kilala mo si Jesus and you're growing in knowing the Lord Jesus Christ, you learn to be content. Natututo kang maging kontento. It's not up to how to get rich, and so I can be contented. Remember, sabi ni Pastor Abby sa atin, 17,000 na hapon ang nagpapakamatay. Sa 100,000 hapon, 17,000 ang nagpapakamatay. E napakayaman naman nila. So yes, to know Jesus and to know more Jesus, we can learn to be content. Again, si Paul, wala siyang hinangad kundi lubusang makilala si Kristo. At anong naging epekto sa kanya? I learn to be content. Meron o wala, I'm good because I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Siya nakilala ko at patuloy kong nakikilala. Maraming sabihin natin, Pastor, let's talk about paano ba mag-cope up sa trials. Next slide. Okay? So, nabigo ako, bumagsak ako, paano ba muling babangon? Napakaganda rin namang tema yan. At in fact, no, marami din naman yan sa banal na kasulatan. Pero look at Paul. Paano po siya bumabangon? Paano niya po nagpapatuloy sa kabila po ng mga kahirapang naranasan niya? 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, simula verse 8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nilulugmok. Hello? Super Christian si Paul, at dumaranas din siya ng pagbagsak. Para sabi sa iyong katabi, minsan ganun din ako. Di ba? So, paano tayo babangon? Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Anong hugot nila Paul para sila magpatuloy sa mga pinagdaanan nila? Talo tayo sa verse 16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hangganan ng mga bagay na di nakikita. So look at Paul. Anong hugot nila para magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan dinaranas nila? They look to Jesus. They look to Jesus. Maganda rin naman pag-usapan natin, Pastor, ito, next slide. No, paano ba makakalaya sa guilt? Hindi ko pa makalimutan ang aking kasalanan nagawa 10 years ago. Hindi ko mapatawad, Pastor, ang aking sarili. Look at Paul.
1 Timothy chapter 1. Again, si Paul na wala siyang hinangad kundi lalo pang makilala si Jesus. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat maniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So kay Paul, paano siya nakalaya sa greatness niya? Kilala ko si Jesus. Si Jesus pumunta dito para sa makasalanan. At ako ang pinakamasama. Kaya sabi niya sa Romans 8 verse 1, Romans 8 verse 1, next slide. Maliit, sorry. Kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So, saan ako huhugot para ako marigay sa guiltness na ito? Look unto Jesus. Know Him more. Understand more bakit siya pumunta dito. Understand more Him as mediator. Understand more anong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Bakit niya nasabi ito? No? Atras tayo ng kaunti sa chapter 7, verse 21. Ito ang nataklosan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tungkulin ng aking isip. I really encourage you, over and over again, basahin niyo itong chapter 7, 21 to 25, and then dumiretso kayo sa chapter 8. Dahil yes, again, si Paul was super Christian, pero nakakaranas din siya, struggling against sin. Huwag na kayong magtaas ng kamay. All of us is struggling in sin. So how can I move on? How I can get through sa guiltness? Know your Savior. Know your mediator. Look back sa kanyang ginawa. Ito ang natuklasan ko. Verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na nasa lungad sa tuntunin ng aking isip. Binihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na ninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino magliligtas sa akin mula sa katawan ito na nagdala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. See, dahil kilala niya si Jesus, naunawaan niya ang person and work ni Jesus Christ, yung struggle niya sa guiltless, he was free. Because there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. And we can go on and on. Makita natin ang pananalig natin sa Panginoong Jesus is very relevant sa araw-araw ng buhay at sitwasyon na meron tayo. Next slide. Imagine kung araw-araw ng buhay mo, no, ang base mo sa pagtingin sa buhay ay makamundong isip. It's not about the Lord Jesus Christ. How your life will be. Again, imagine yourself na ang thinking mo lamang, no, ang principle mo sa buhay, ang pananaw mo sa buhay, no, ay patungkol sa buhay na ito, ang tinuturo ng buhay na ito, at hindi patungkol sa Panginoon. How you will respond sa mga araw-araw na nangyayari sa iyong buhay. I hope hindi mo sasabihin o nakikita na better ang life kaysa sa salita ng Panginoon, kaysa sa pagkakilala ko sa Panginoon. I hope. Again, do you know John 8:24? In case you forgot, ito po siya. Sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. See how important is this? See kung gaano ka-relevant ito sa buhay na ito at hindi lamang sa buhay na ito kundi sa buhay na darating ang pagkakilala natin sa Panginoon.
Itong pinakaseryoso sa lahat ng seryosong issue na maaaring harapin natin sa buhay. Ang pagkakilala natin sa Panginoon. Again, sabi niya, kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Now, punta po tayo sa text natin. Pakisabi sa iyong katabi, introduction pa lang yun. Unang Corinto chapter 2, verse 2. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kaniyang kamatayan sa krus. Ang sinasabi ni Paul, no, wala akong ibang ninais, no? Nung pumunta ako dyan, wala akong ibang ninais ituro sa inyo kundi si Jesucristo at ang kaniyang kamatayan sa krus. So 1 Corinthians chapter 15, ganito rin ang sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat lahat ang tinanggap ko rin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Kasi Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Again, how do you see the importance of this gospel sa iyong buhay? How? Paano mo tinitingnan ang gospel sa iyong buhay? Again, for Paul, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng aral na tanggap ko. That's why I want you to know this. That's why I want you to understand this. That's why wala akong ninais kundi ipaunawa ito sa inyo. Ipaalam ito sa inyo. Tatlong puntos ang nais kong ibahagi mula sa mga talatang ito. The intention, the intensity, the information. The intention. Anong nais ni Paul? Anong nais niyang gawin? Again, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya ko. Ang aking tanging hangarin, ang aking tanging nais, ang aking tanging pinapapasya, ay ang ipakilala sa inyo si Jesucristo at ang kanyang kamatayan. Ito ang kanyang intensyon. Ito ang kanyang nais. Ipaalam, ipaunawa, ituro na si Jesus ang Kristo at ang kanyang kamatayan. And yes, makikita natin po sa buhay ni Paul, ito ang kanyang naging buhay. Ang ipangaral at ipangaral, ang ipangaral, ang ipangaral at ipangaral na si Jesus ang Kristo at ang kanyang pagkapako kamatayan sa krus. In Acts chapter 9, ito po yung story ng kanyang conversion, paano po siya makakilala sa Panginoon. Right after na siya makakilala sa Panginoon, sabi ng verse 20, Acts 9:20, at agad siyang nangaral sa mga sinagoga. Ano po pinangaral niya? Na si Jesus ang anak ng Diyos. Again, if I will ask you, paki-explain, I love you. Ano ibig sabihin na si Jesus ang anak ng Diyos? How you will answer? Again, for Paul, ito ang aking nais. Ito ang aking sadya. Ipakilala sa inyo si Jesus ang Kristo. Ituro ang kamatayan niya sa krus. Sa Acts chapter 14, mabasa lang tayo ng ilan sa Aklat ng Mga Gawa, na tinatawag na Acts of the Apostles, and probably we can say, talagang Acts of Paul as Apostle, dahil talaga yung istorya almost about him. Acts chapter 14, beginning verse 1, gayon din ang nangyari sa Iconios, na Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo, napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. Gayon din may ilang Hudyong ayaw sumampalataya, sinusulang pa nila ang mga hinti at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid, na natili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe, at buong tapang silang nangaral tungkol kanino? Sa Panginoon. Chapter 17 ng Aklat ng Mga Gawa, beginning verse 1,
Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. I forgot what chapter, no? I think, I'm not so sure, 30, no? Hanapin na lamang ninyo kung saan si Paul, no? Nilatag niya from Old Testament explaining who Jesus is. Acts chapter 18. Acts 18, verse 4, tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Now you may ask, Pastor, lahat po ba ng pinangaralan na abot ni Paul sa pangangaral niya, pagpapakilala niya na si Jesus ang Kristo ay nanalig? Tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Tuloy po natin ang basa simulang verse 5. Verse 5 ng Acts 18. We read yung verse 4. Verse 5, nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inuukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Again, kita natin yung intensyon ni Paul. It's all may pakilala si Jesus as the Christ. Verse 6, nang siya'y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Listen, see the seriousness, no, ng topic na si Jesus is the Christ, the Son of the living God. Na if you don't believe, ang sabi, kasalanan nyo nang mapahamak kayo. Hindi ko lang sagutin iyon mula ngayon sa mga hintil na ako mangangaral. So yes, hindi lahat ng naabot ni Pablo sa pangangaral ay nanalig. May mga hindi. At hindi lang hindi, kundi strongly disagree. At hindi lang strongly disagree, no? Talagang inusig pa si Pablo. Naging violente sa reaction sa pangangaral ni Pablo na si Jesus is the Christ. So again, gaano kaseryoso ito? Sabi ni Paul, kasalanan nyo na pag napahamak kayo. So yes, hindi po nakukuha sa pagalingan o pamamaraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ay ang mensahe, the gospel. Hindi po tayo hahatulan o i-reward ng Lord sa dami ng ating naakay sa Lord, kundi sa katapatan natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Can you say amen? So you ask yourself, meron ba akong intensyon na may pakilala si Jesus as the Christ? Meron ba akong intensyon na ipahayag ang Ebanghelyo? For Paul, ito ang kanyang intensyon. Ipakilala si Jesus ang Kristo at ang kamatayan niya sa krus. Again, do you have the intention that drives you na gawin using your gifting, your ability, yung kakayahan mo in sharing the gospel? May kanya-kanya tayong kapalaanan, may kanya-kanya tayong gift. Again, do you have that intention to share the gospel? Now, tignan natin yung intensity. The intensity. Kung gaano maskidhi, gaano nagnanais si Paul, no, in his intention na ipakilala si Jesus na siya ang Kristo at ang kanyang kamatayan. Again, sabi ng text natin, wala akong ibang ipapala. Kung baga sa lindol, no, ito yung epicenter, yung sentro ng lindol. Kung saan ang sentro ng lindol, nandun ang mataas na intensity. So kay Paul, napakataas ng intensity niya, wala akong ibang nais ipaalam
kundi si Jesus is the Christ at ang kamatayan niya sa krus. Again, gaano tayo ka-intentional na ibahagi si Kristo, ibahagi ang Ebanghelyo. Marahil sabihin natin, siguro Pastor, kaya itong tinuturo ni Paul sa mga taga-Corinth at itong pasya niyang itinuro kasi yun ang interes ng mga taga-Corinto. Well, no. Hindi po. No, ang Corinth ay napakayaman. Mararami silang matatalino doon, mga philosopher, mix of Romans, Greeks, and Jews. Napakataas ng sexual immorality sa Corinto, yun ang kanilang business. At may kinalaman sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosa nilang si Venus. So hindi po yun yung nila, no? Hindi po yun yung interest nila. Hindi po yun ang tumatakbo sa mga isip nila. Pero yun ang ibinahagi ni Paul at yun ang pinakaninais na ibahagi. Why? Kasi yun ang kailangan ng tao. Upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa ating panahon, anong mga interest ng mga tao ngayon? You want to maging famous? You want na maraming makinig sa iyo? Hanapin mo lang pinag-uusapan ngayon, pinakagusto ng mga tao. Then you know how to talk. Then you can have audience. Then you can get attention. So si Paul, no, hindi siya nandoon sa Corinth para sumausaw sa mga interest ng mga tao. He was there para ipahayag na si Jesus ang Kristo at ang pag-aangkat ng kamatayan ni Jesus sa krus. Palagay ko, kaya po naging gano'n ang service sa Amerika, dahil probably ang pinapahayag doon ay ang mga gusto ng mga tao na marinig sa kanilang mga taina. It's not really about the Lord Jesus Christ. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, beginning verse 3. Pangalawang Timoteo, kabanatang 4, sapagkat, verse 3, darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Ano sabi ni Paul? Tuloy natin sa verse 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Hindi sinabi ni Paul, kita mo, hindi lang interest nila, kaya tigilan mo na yan. Go doon sa interest nila. Hindi. Kung lalo upang i-intensify ang pagnanais na ipakilala si Jesus, ituro ito sa marami. At yes, ganoon ang ginawa ni Paul. At masighi niyang ginawa. Even at the expense of his life. Nagkanta kulong-kulong siya, nagkanta bugbog-bugbog siya, no, nababad siya ng bilang magdama o magdamag sa dagat dahil sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Roma, kabanatang 15, Roma 15, verse 20. Unang bahagi. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo. It doesn't necessarily kailangan mag-mission ka para ipakilala si Jesus. Dahil even people around you, your friends, your neighbor, your relatives, marami sa kanila hindi pa nila kilala talaga si Jesus. Again, do you have this intention? At gaano ang intensity mo to share that Jesus is the Christ? Higit niyang nagpagal si Paul sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero sabi niya, lahat ng iyon ay sa biyaya ng Panginoon. Again, how about you?
Kayong mga estudyante, how do you report sa inyong klase? Binabahagi niyo ba ang salita ng Panginoon? I'm not sure, hindi ko pa natanong yung anak ko, minsan nagpagawa siya ng kanta. Yung mga anak ko minsan pag may assignment sila, pinapagawa sa akin, I hope they can observe na ay ini-integrate ko ang salita ng Diyos. Ito sila CJ, classmate niya, kagawa sila ng jingle o kanta, ng tema ay paghuhugas ng kamay. In-integrate ko ang salita ng Diyos. Kaya lang ito hindi ko narinig kung pinapractice nila. Again, kayong mga estudyante dito, na nagpapakilala kayo Kristiyano, do you pinapakilala niyo ba kayo Kristiyano sa pamamagitan ng inyong reporting, sa pamamagitan ng paggawa niyo ng assignment? Now, we used to say, whatsoever we do it for the glory of God. Kailan natin gagawin yun? Sa loob lamang ng 4 na sulok ng simbahan? To glorify God? O sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar? Nasa trabaho, nasa eskwela. Ginagawa lang ba talaga ang pangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan? Sa seminary? Ay hindi natin pwedeng i-integrate ang salita ng Diyos sa ating pag-aaral, sa ating reporting? Or we don't have the intention to share it? Nakakatuwa minsan yung mga sports personalities, no? Talagang tapos nilang magsuntukan, I thank the Lord, glory to God, no? Kaya lang, mayroong mga boksingero, si Garcia na sumisikat, talagang every time na magsasalita siya pagkatapos yung manalo, talagang he shared the gospel. Kaya lang, may napanood ako sa kanya na to promote, no? Minumura niya yung kanyang kalaban. No? Talagang murahan sila ng murahan. Sabi ng iba, kaya daw yan nagkaganyan para maraming manood kasi magbabakbakan talaga to kasi nag-aaway na, hindi pa man sa Nazareth. Pero yes, how about us? Gaano tayo ka-intentional na ibahagi si Jesus? Palagay ko madaling i-assess. You look at your Facebook. You look at your messenger. What do we share? I really appreciate yung mga taong na sumasali sa mga The Voice, sumasali sa, no? Yung Ask My Wife, malas pinapanood ko yan, pinapakinggan ko, ano ba itong mga singing contest, no? American Got Talent. Now what they sing about God. At may mga eksena pa ako napapanood, napapaiyak ako dahil imbis na contest, nangyayari, nagiging parang worship service na. At may pagkakataon pa, nagtayo, not because, galingan sila sa boses, kundi they were worshiping God. Of course, doesn't mean, na kumakanta sa Panginoon, they really worshiping God. Then again, nating isipin na pag-worship is just about singing. Kapag walang singing, walang worship. O kapag may singing, worship na. How about us? Maraming tatanong natin, Pastor, ba't ganun po yung title ninyo? Who can tell? Diba, sabi ng commercial ng Pure Foods, hotdog, kids can tell. Kaya gusto nila lagi hotdog. Tayong nakaranas ng gospel, tayong nanalig sa gospel, hindi ba dapat tayo magsasabi ito sa iba? Intentionally, with intensity. Lalo na sa panahon natin na tila hindi na popular, hindi nais. Taon-taon, walang katulad ng Pasko, Holy Week, Holy Week, Holy Week, taon-taon. Pero, pag itinanong mo, who is Jesus Christ? Anong kabuluhan ng ginawa niya? And then if you look at sa buhay niya, kung anong relevant ito sa buhay niya, paano niya ina-apply ito sa buhay niya,
Wala. Again, with Paul, wala ako, may Kristo ako, I'm contented. I'm going through suffering sa buhay na ito, may Kristo ako. Yung naghihirap, yung hirap na nakaranasan ko, pansamantala lamang yan. Kung ikukumpara sa kaluwalhatiang naghihintay para sa atin. Napakasama ako, pinasikip ko mga believers. Salamat sino magliligtas sa atin. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. He can go on and on and on and on sa buhay niya. Why? Because he know Christ. Kaya sabi niya, people has to know Jesus Christ. Don't tell me na naiintindihan natin, nalalaman natin. O don't tell me, na sabihin natin, nalalaman na ng maraming tao kung sino si Jesus. Again, sa bansang Amerika, this is how they know Jesus. Created being lang. Well, maganda, merong, adjective ba yun? Greatest created being. Pero he's not. Siya'y manlilikha. Kaya sa'y amen? Again, 36% lang naniniwala. He is the only way. Yung the rest, hindi naniniwala. At nakakalungkot pa nga, naniniwala sila, higit kalahating porsyento, hindi ko malala eksaktong number, na lahat ng relihiyon ay sa Diyos. So who can tell na naiintindihan na kilala talaga nila at napapalaganap talaga si Jesus? Again, you may say, Pastor, di ba si Paul naman, hindi naman lahat naniwala, nag-reject naman? Yes. Pangatlo panghuli, the instruction. Na I mean of the instruction is the message. Again, kung may intention na lahat ay gawin ay. Ano kanyang message? No? Ito lang ang kanyang nais. No? At ito lang ang kanyang pinakananais, the intensity. At ano yun? The message ay ang ituro si Jesus as the Christ. At ang kanyang kamatayan sa krus. Again, sapagkat nung ako'y nariyan, itinasya kung wala akong ibang ipaalam o papaalam sa inyo maliban kay Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. May mga sekta, may mga relihiyon na hindi naniniwala na si Jesus ay namatay. One example ay ang mga Muslim. Next slide. Ayan, the information. So, ano yung message? Ipakilala si Jesus na siya ang Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Next. Yan. Mula mismo yan no, sa Quran o sa pinaka-Bible po, banal na aklat ng Muslim. I think hindi ko na naka-copy-paste dito. And for the saying, indeed, we have killed the Messiah. I don't know how to read yung Bible nila. Surah, chapter 4, whatsoever. Indeed, we have killed the Messiah, Jesus the Son of Mary, the messenger of Allah, and they did not kill Him, nor did they crucify Him. So, hindi na talaga pala pinatay, kundi hindi talaga napako sa krus. But another was made to resemble Him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption, and they did not kill Him for certain. Dahil hindi nga daw pababayaan ni Allah ang kanyang great prophet na mamatay ng gano'ng kasing kamatayan. And so, wala daw Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. So, bakit hindi natin kailangan ito'y palaganap na yes, may Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo? Dahil kung walang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, pakisabi sa iyong katabi, mapapahamak ka. Surely. May mga atheists, they deny na si Jesus ay namatay. Halimbawa, from the book, The Jesus Papers. Next slide. Naging bestseller itong book na ito. I have this one, May nagbigay kamag-anak niyo dyan sa akin.
We believe no, na hindi talaga namatay si Jesus. At gamit niya ang Bible, Mark chapter 15. Ang argumento niya, bakit si Pilato nung malamang patay na si Jesus, nagtaka siya. No? At bakit agad-agad nilang binaba si Jesus sa krus? Bakit nung nilibing doon pa sa malapit kung saan siya pinatay, pinako? Na ganoon talaga, pag nagtingi-tingi ka ng interpret sa Bible, mamimisinterpret mo talaga. So bakit daw nagulat si Pilato nung malaman niyang patay na si Jesus? Hindi ba nagsasabi yan no, na hindi niya ina-expect si Jesus ay patay na? Napakabilis siyang namatay. If you will read very clear, Jesus really died. Pero yung pagkagulat ba ni Poncio Pilato ay dahil nagulat siya na napakabilis namatay o nagulat siya because he was expecting that Jesus will rose again, or he was expecting na si Jesus will not really just remain dead doon sa krus ng Kalbaryo. Look at John chapter 19. John chapter 19. Again, you may ask, may ganun ba talagang assumption si Pilato? O was he thinking talaga na si Jesus ay anak ng Diyos at believing na si Jesus will rose again? In John chapter 19, verse 7 to 8, sumagot ang mga Hudyo, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinabi niyang siya'y anak ng Diyos. Tingnan niyo po naging reaction o naging response ni Pilato. Verse 8, nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. If you recall the story, talagang ilang beses nag-attempt si Pilato na hindi ipapako si Jesus sa krus. At ang pinaka-last resort nga niya, di ba, pagpapalaya ako, sino? Si Barnabas, o Barabas, o si Jesus? Hindi siya nagtagumpay sa kanyang nais. Sa Luke 23 verse 22, ganito mababasa natin, ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, ikatlong ulit. So 3 attempts si Pilato na i-save si Jesus. Bakit ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Kaya ipapahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain. Sabi ng isang mangangaral noon, yung pagpapahagupit ni Pilato kay Jesus was also an intention na palayain si Jesus kasi pag nakita ng mga tao na bugbog-sarado na walang kalaban-laban, so may isip ng mga tao, ayan ba yung sinasabi niyong magiging hari? Yan ba sinasabi niyong Kristo? Yan ba sinasabi niyong anak ng Diyos? O walang kalaban-laban, o binugbog lang yung mga tao ko. And again, if you will read clearly yung buong konteksto ng gospel, talagang si Jesus was intended to be killed. So kung hihiwalay lang natin yung verse 44, maaaring ang ganun maisip natin. Pero babasahin natin yung buong konteksto. In fact, no, verse 45, 46, makikita natin that Jesus really died. Na may pairing sa Mark 15 na ginamit din ng tao ito. And yes, si Jesus mismo, 3 beses niyang pinahayag na siya'y mamamatay. Uling pagkakataon sa Matthew chapter 20. Tingnan dyan, Matthew chapter 20. Yung Bible ninyo, pag mayroong subtitle, nakalagay dyan sa verse, sa babaw ng verse 17, ikatlong pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Sa verse 16 ang una, pangalawa sa verse 17, at sa pangatlong pagkakataon sa 20. Sabi niya sa verse 17, nang nasa daan na sila, papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulong anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw, sa pangatlong pagkakataon. Now, kung si Jesus ay hindi namatay, next slide, kung si Jesus ay hindi namatay, then he is what? Sinungaling. Siya mismo nagsabi 3 times.
I will be killed. But on the third day, I will rose again. Kung hindi siya namatay, then isa siyang sinungaling. Sabi ni C.S. Lewis, no? Sinasabi at the age of early or late hanggang early 20s or late 20s, siya isang atheist. Eventually, naging mananampalataya. He is known sa author ng novel na Chronicles of Narnia. Ano sabi niya? Jesus was either a liar, sinungaling, a lunatic, baliw, or Lord. Kung si Jesus ay nagsisinungaling lang, then he didn't really rose again from the dead. At lahat ng ginagawa niya ay kapaliwan. But yes, Jesus died and rose again from the dead. Pag-aaralan natin yan sa last Sunday of this month. That man, again, sabi ng Pure Foods, hotdog, kids can tell. Then who will tell? Who can tell about Jesus as the Christ, as the mediator, as the Son of God? Would you tell? Would you tell? Tayo manalangin. Panginoon, salamat Lord, salamat sa iyong salita. Salamat Lord na kami Panginoon ay nakakarinig Panginoon ng pangangalan, ng pagpapakilala, pagpapaunawa sa amin ng kabuluhan ng ginawa mong paghahandog ng iyong anak na si Jesus upang siya Panginoon ay mabuhay sa mundong ito bilang tao at mabuhay Panginoon sa ilalim ng iyong kautusan at mabuhay ng perfecto, hindi nagkasala, hindi nagsinungaling man. At opo, upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming mga kasalanan, kami sumampalataya sa Kanya. At siya kayo namatay at sa katong araw ay muling nabuhay at buhay magpakailanman na nasa kanang trono niyo, Panginoon, sa our mediator na mamagitan sa amin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Nadalahin ko, Panginoon, katulad, Panginoon, ni Paul, na hindi lamang namin ito naunawaan sa aming mga isip, kundi, Lord, ito, Panginoon, ay magakay sa amin to be grateful, O God, and to live sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, nang may pag-asa dahil meron kaming Jesus na hindi na natiling patay, kundi buhay magpakailanman. At makita namin sa araw-araw ng buhay namin ang kahalagahan nito, ang katuturan nito sa buhay namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord, na sa anumang sitwasyon na meron kami. Sa panahon na kami mahina, sa panahon, Panginoon, na kami ay lubog sa problema, sa panahon, Panginoon, na kami ay nasa kasalanan, sa panahon, Panginoon, na kami ay nawawalan ng pag-asa, sa panahon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakakalimot, maalala namin, makita namin, na yes, Lord, meron kaming Jesus na tagapamagitan. At opo, mag-akay din sa amin, Panginoon, na to intentionally, Lord, share, proclaim ang Panginoong Jesus sa marami. At mag-intensify sa amin, Lord God, not for us to be known, not for us, O God, to be famous, or not so whatsoever, Panginoon, sa aming sariling gain, Lord. Kundi, Panginoon, mahayag ka sa marami upang sila, Panginoon, ay manalig at pagtamo ng buhay na walang hanggan. And yes, Lord, teach us, enable us, O God, to be true, to be faithful sa message, sa gospel, Panginoon.
At dito kami magtiwala, Panginoon, hindi sa aming kaparaanan, hindi sa aming charisma o whatsoever, Panginoon, kundi sa gospel, your power unto salvation for those who will believe. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin na dakila. In Jesus' name we pray. Amen.